Good morning po sa lahat. So, in this episode po, ipapakita ko sa inyo kung paano ang basic wiring and setup ng Yaskawa J1000 inverter drive. Ang max applicable motor po nito ay hanggang 1 horsepower. Ayan, so 0.4 to 0.75 kilowatts. And then meron po itong motor na ito ay geared motor. Ang output speed natin ay 90 RPM. So bali ito po ay binili ni Cure Essentials para gamitin dun sa pinagawa nilang agitator. So simulan na po natin yung wiring. So para ma-access natin yung terminals, kailangan natin itong tanggalin na pinaka front cover niya. So yan na po yung mga terminals niya. So tatanggalin din natin ito para madali mag-wiring. So itong 3 wires na yan na line 1, line 2, line 3, dyan natin ikakabit yung power input. Then yung sa kabila na tatlo, ito naman yung UVW para naman siya sa motor connection. So since single phase tayo, line 1 and line 2 lang yung gagamitin natin. By the way guys, di kayo maliligaw dito kasi may naman yan, may markings kung ano yung pangalan ng terminals. Ngayon guys, nakabit na natin yung para sa power input. So ang gagawin naman natin, ilolocate natin yung connection ng motor going to BFD. So yung motor natin, bubuksan din natin yung terminals. Ayan, so meron din tayong 3 wires dito na palabas. So, meron din naka-mark yan na UVW. So, susundan lang natin doon. Kung alin yung U, yun din yung ilalagay natin sa BFD. So, meron tayong U na red. Ayan. So, nilagyan ko na ng tag. Yung V is white. And then yung W is black. Ayan. So yung red, white, and black, yun din yung i-locate natin dun sa BFD. Ilalagay natin sila sa UVW din. Okay. So takpan na natin ulit ito. Yan. So, itong U, itong red, ikakabit natin sa U ng BFD. Yan yung V, sa gitna. Hindi yung W, yung sa dulo. So, buo na yung circuit natin. So, ang gagawin natin, ibabalik lang natin itong takip.
Ayan. Pwede na siya for power up. So, testingin na natin ngayon. Ayan. So, pag pinower on nyo, yan agad yung lalabas. So, yan po ay frequency reference. So, yan yung magiging readout natin para malaman natin kung ano yung bilis, yung speed ng motor. Para ma-test natin siya, ang gagawin natin, ipipress natin itong local or remote, itong LO or RE. Ayan. So, yan po yung default na frequency natin. And then, pag nira natin yan, dapat aandar yung motor. Ayan, so umiikot na siya guys. So para ma-adjust natin yan, babaguhin natin yung default frequency. Stop muna natin. Para ma-adjust natin yan, pipress natin itong enter. So yung nagbi-blink na yan, ibig sabihin siya yung selected na na number. So pwede natin siyang baguhin using the up arrow or down. So gawin natin 40 Hz. So, enter lang. Ang lalabas niya ay end. Ang gagawin natin ay pipindutin ang escape. Ayan. So, ang speed natin ay nakaset sa 40 Hz. So, tingnan natin kung bumagal. Ayan, mas mabagal na siya compare dun sa 60 Hz na speed. So, ganun lang naman po mag-adjust ng speed nito. So, ang pagkakaiba lang nito sa ibang BFD, yung iba guys, may potentiometer. Ngayon, dito sa Yaskawa J1000, more on keypad lang siya. Pwede naman siya lagyan ng external na controls, potentiometer, pero ibang wiring siya. And then yung parameter, babaguhin mo rin para ma-setup mo. Okay. Naman, paano natin ma-adjust ang rotation, yung direction. So, from forward to reverse. Okay? So, ang gagawin natin, stop muna natin. Ang gagawin natin, bali itong naka-display na yan is frequency reference. So, nasa power up yan. So, ang gagawin natin, ipipress natin yung up arrow. Ayan. So, yung 4 na yan, para sa forward rotation. So, to change that, ang gagawin lang natin ay press natin yung enter. So, once nagbi-blink na siya, so ibig sabihin, pwede na natin siyang baguhin. So, paano natin babaguhin? Ipipress lang natin itong up arrow or down. Ayan, kahit saan yan guys. So, up or down. So, yung nakalagay na rev, yan po yung symbol para sa reverse. So, once na napalitan na natin, press lang natin yung enter. Ayan. Then, escape natin. So, i-run natin siya ng reverse. So, press lang natin yung run. Ayan. So, pabaliktad na yung ikot. So, pwede rin natin baguhin guys yung speed niyan. Kahit naka-forward or naka-reverse. So, punto lang tayo ng enter. Gawin na, balik natin sa 60 Hz. Enter. Tapos, escape. Then, run. Ayan. Bali, yan na po yung top speed niya. 90 RPM lang po yan. Hanggang dito na lang po muna para sa video ito. So, bago po tayo magtapos, gusto ko muna pong pasalamatan si Cure Essentials for making business with us po. For details po about sa products and service po ni Cure Essentials, check nyo lamang po yung link sa description below.
And shout out po muna kay Jason Ocampos Vlog. Kung gusto niyo po matuto ng iba't ibang recipe, check niyo lamang po yung YouTube channel niya. Nasa description din po. At hanggang dito na naman po. Maraming salamat po sa panonood.